si Senator Alan Peter Cayetano dito po sa sinasabi ni Erwin Tulfo na relax ka lang sa flood control issues. Si Senator Lacson naman po ay tila may pagbabanta, no? Lang sabihin niya na mayroon pong parang expose. Mayroong inihahandang expose. Ito po ang sabi ni Lacson, no? Blue Ribbon, meron ding ghost sa Taguig. Iyan, maganda po yan. Mukhang hindi po nila tatantanan itong si Alan Peter Cayetano. It's good to be back po. Pasensya na po kayo. Ang dami pong panyanyari. Kanina po kaya wala tayo dahil nagninong naman tayo sa kasal. Kinasal na po yung aking long time na editor. Yung taga-edit ko po ng mga video dyan sa Facebook. At iba ko pang channel. Kasi itong channel natin, ako mismo ang gumagawa ng lahat dito. Pero sa ibang channel, pinaubayan na natin yan kay Weng. Congratulations, Weng, no, sa iyong kasal kanina. Kaya wala po tayo kanina na. Late nga ako, tapos na yung kasal. Sa kainan na lang ako. Congratulations, Weng. Magaganda magiging lahi nila kasi parehong maganda si Weng, tsaka magandang lalaki rin yung pangasawa niya. Okay, congratulations sa iyo, Weng. Ayan. So, tuloy-tuloy lang ang pag-edit. Napagtyagaan ni Weng yung naka 100,000 na ako sa, nakabawi na kami ng 100,000 na dyan sa Facebook. Si Weng din po yung sa Bad Aratilis, siya na po yung nagpo-post ng mga videos doon at saka dito sa Pindot na TV. Okay. Punta na po tayo, no? Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Hitik na hitik sa balita. Gusto ko pong bumawi sa inyo sa mga balita natin. Kaya simulan na natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin agad-agad, mga kapatid, no? Unahin na po natin tong unahin na natin kung ano na lang ang nauna para hindi tayo malilito na may makalimutan tayo. Sumagot din po yung marami po tayong pag-uusapan, talagang natambakan po tayo ng balita. Magre-react din po tayo dyan sa yung kumpirmado na. Kasi yung naman natin, hindi naman tayo unahan, di ba? Kumpirmado na ngayon. Kaya lang iba po yung reaction natin dyan. Okay. Dito po sa balita na to na sinasabi po ng PNP, ayon po sa PNP, ibinida na mas ligtas na ngayon ang bansang Pilipinas. Matapos po tayong makabalita, makita po natin, mapanood po natin, sa ating mga, kung saan man kayo nanonood, sa social media, o sa television pa rin, napanood po natin na yung mga karahasan, yun pong Tacloban, yung mga before sa Tacloban, meron na pong mga nangyaring mga saksakan sa eskwelahan. Tapos po yung walang katapusan na yung isa po, kung di nyo pa po napapanood, hanapin nyo po yun, yung isang jeep na may mga pasahero. Yung sinasapak yung yung isang senior citizen sa loob ng jeep. Tapos yung kinuyog, yung maraming mga batang hamog sa isa pong jeepney. Kinukuha lahat ng hindi na po hold up, talagang hablutan . Isang kulumpon, siguro mga mahigit 10 yung mga batang hamog na sa jeep. Habang umaandar, habang mahina po yung andar, pasok, labas, kuha, hablot. Dati po,
dati alam nyo yung mga snatcher, karamihan yan, isang tao lang paghablot niyan, takbo na. Dito po, wala na eh, wala nang atrasan eh. Bababa lang, tapos may papasok na naman, sigawan lang na sigawan doon sa isang jeep. Kung napanood nyo po yun. Oh. Kaya ang dami po. Ngayon, eto po yung latest, yung kay Mima, sa vlogger po ng BBM. Mayat maya po may karahasan, wala na po yan eh. Real talk po tayo nung panahon po ni Tatay Digong. Nawala po yan kasi iba po nun eh. Eto po pwede natin may pagmalaki sinasabi ng mga dilawan kakamping, makabayan, loyalista, na sa panahon ni Tatay Digong ay marahas, panay karahasan, Pero sino po yung dinadahas? Dapat makikita po natin eh. Sino yung nakakaranas ng karahasan? Sino po yung nakakaranas ng kawalan ng kapayapaan nung panahon ni Tatay Digong? At sino po yung payapa? Di ba? So, ibig pong sabihin, mga kapatid, ngayon po, ang nangangamba po ngayon yung mga pangkaraniwang mga Pilipino. Noon po, noong araw, nung panahon ni Tatay Digong, hindi pala noong araw, kamakailan lang pala yun. Nung panahon po ni Tatay Digong, ang nangangamba po na sila ay mautas, ang nangangamba po na sila ay nangangamba sa kanilang mga buhay, yun pong mga kriminal. Ngayon po, balik na naman tayo na yung mga pangkaraniwan tao, kaya hindi tumatalab sa inyo. Siguro takanta sila. Ang tagal-tagal na naming sinisiraan yung mga Duterte. Number 1 pa rin si BP Sara sa lahat ng survey. Mapa-survey po ng trust and satisfaction rating. Number 1 po si BP Sara. Mapa-survey ng presidential election. Number 1 si BP Sara. Hindi po tumatalab yung sinasabi niyong paninira kasi kitang-kita po namin yung diferensya. Noon, tama siguro, marami po nangangamba nung panahon ni Tatay Digong. Yung mga kriminal, utak kriminal, mga magnanakaw sa gobyerno, mga miyembro ng mga sindikato, pati po yung mga legal na mga magnanakaw. Di ba? Yung tinatawag nating mga oligarko. Nangangamba po sila sa panahon ni Tatay Digong dahil hindi po nila nagagawa yung mga ginagawa nila nung panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Cory Ramos. Si Tatay Digong lang po yung tanging presidente na kumanti o nakasakit sa mga oligarko. Tapos, eto, maririnig mo ngayon, sasabihin ng PNP, mas ligtas ang Pilipinas ngayon sa kabila ng mga naiulat na krimen. Ang kaligtasan po, hindi po yan binabalita. Ang kaligtasan po, nararamdaman ng tao. Kanya-kanya po yan. Kung binabalita nyo po na mas ligtas ngayon, pananaw po ng mga Pilipino, hindi po. Yun na nga lang, tignan nyo na, gawin na natin halimbawa si Mima Alicia. Supposedly, kakampi na ng pamahalaan yan. Bakit nangyari pa rin yung krimen? Ibig sabihin, mapakakampi ka, mapakalaban ka, delikado mabuhay sa Pilipinas. Yun po yan. Hindi po ako magre-react. Hindi ko po napapanood yan si Mima Alicia. Alam ko po na loyalista yan. Wala po akong reaction sa kanya. Ang tingin ko po, biktima yan. Kaya po yung mga kaibigan niya, alam niyo po, may ideya po kayo kasi napapanood, lumalabas po yung mga video niya eh. May mga video siya na umiiyak na kung kani-kanino, kung ano man yung iniiyak niya. Alam niyo po, sa kaibuturan ng inyong puso, huwag niyo pong gawing political yung kung gusto niyo talaga magkaroon ng katarungan. Hindi, kayo naman, no? Hindi po dapat isisiyan kay BP Sara na pagkakataon niya na naman para makapanisi. Hindi po.
katarungan po ang hingin nyo para kay Mima Alicia. Nananawagan ako kasi kapwa vlogger natin yan eh. Ako po naniniwala ako sa freedom of speech and expression. Maaring magkaiba tayo ng mga sinasabi pero igagalang ko po yung mga hindi po ako yung hindi kita kakampi. Ako throughout. Tama naman, lahat naman. At kami rin naman, marami rin naman naaasar sa amin eh. 'Di ba? Ganun lang po yun eh. Kami po kinaasaran din. Ako si Badong, kinaasaran din po ako ng mga loyalista, ng mga dilawan, kakamping. Yung mga nakakakilala lang sa akin kasi hindi naman tayo sikat. Oh. Panay mura din po yung mga inaabot natin eh, di ba? Ganun lang po talaga, magkakaiba eh. Ang problema ko lang, wag nyo pong gamitin yung ano niya. Kasi may ideya kayo kung ano yung krimen na yan. Hindi po yan simpleng political crime lang. Matagal na pong may issue, di ba? May mga issue yan. Minsan, may napanood ako yung mga kasama niyang mga vlogger, kinukwento yung mga naging buhay ni Mima eh. So, wag niyo pong gawin na dapat po katarungan kay Mima Alicia ang makamit niya. Hindi po yung gagawin yung political na isisisi niyo sa mga Duterte. Wag pong ganun. Kasi buhay po yung nawala oh. O di tatawa-tawa lang kung Duterte lang po. Gagawin nyo lang Duterte. I-blame nyo lang po sa Duterte yan. Di yung tunay na kriminal. Tatawa-tawa lang po. Di ba? Huwag po natin gawin political yan at napakalayo po. Kung yan po ang tatargetin si Mima, ang layo po eh. Tignan nyo po yung mga common denominator kung sino po yung mga galit yung mga vlogger ng DDS. Yun po. Di dapat yun ang inuna. Kayo naman, no? Kung yan talaga yung tsoryan ninyo, hindi po totoo yan. Bigyan nyo po ng katarungan si Mima. Sabihin nyo po yung nalalaman nyo sa mga kapulisan. Hindi po yung... So, wag po yung gagawin nyo pagkakataon kasi pero ako ang nakikita ko kasi rito bahagi ito nung malawak na krimen sa Pilipinas na halos wala na eh. Kahit sino na lang pwede na biktima po siya. Biktima po yan ng krimen, malawakang krimen. Alam nyo, in fairness po kay Tatay Digong, ano man ang sabihin nyo kay Tatay Digong, wag nyo pong lalo na kung mahirap kayo. Siguro kung mayaman kayo, apektado kayo ng ginagawa ni Tatay Digong kasi hindi naman kayo nakaranas ng mga dinadanas naming mga mahihirap eh. Hindi naman po kayo dadaan sa mga tambayan ng mga adiksyones eh. Na anytime pwede kayong pagtripan. Hindi naman po kayo, hindi nyo naman naranasan yung dinadanas namin na bago kayo makasakay sa kalsada, sa sasakyan, sa jeep, bus, dadaan po kayo sa mga adiksyones. Di po ba? Oh. Kaya akala nyo normal lang. Eh, normal pa. Hindi po, kakaiba po ito ngayon. Ramdam namin yung kapayapaan nung panahon ni Tatay Digong. Hindi kakakaba-kaba na baka kasi takot ang mga kriminal eh. Totoo po yan. Ang kriminal po ang takot nung panahon ni Tatay Digong. Takot po silang gumawa ng krimen. Eh dito mga bata oh. 14 anyos, 15 anyos, pinagplanuhan ng krimen dahil alam nila na hindi po sila magagalaw dahil sa batas na yan. No, kaya po ang hirap po paniwalaan, pasensya na po kayo PNP chief, no? Ang kapayapaan po nararamdaman po yan ng tao. Hindi po yan ibabalita ninyo. Ito po yung mga numero. Mababa po ang numero, hindi po eh. Yan pong mga nagbabalita na to, hindi po na kakampi ng mga Duterte yan. Yang mga media na yan, karamihan po dyan, anti-Duterte.
Hindi nyo po pwedeng sabihin na gawa-gawa lang po lahat ng mga krimen na to. Okay, punta na po tayo rito sa mga iba pang balita. Congratulations kay BP Sara. SWS Public Satisfaction with Sara Duterte improves to 58%. Mas nakakarami po ang mga Pilipino na satisfied kay BP Sara. At pinagmamalaki po ng mga loyalista, mga kakamping, mga dilaw, magkakakampi na yung mga yan na si BBM po ay tumaas. Dati pong negative 15, ngayon negative 7 na. Negative pa rin eh. Huwag kayo magmalaki pag negative pa rin. Grabe naman. Negative pa rin po. Parang ano yan, grade sa ano, di ba? Grade po sa school. Sa school card natin. Sa mga card po. Hindi po pwedeng ipagmalaki na 70 ka. Pula pa rin yun eh, di ba? 70. Oh, ang galing ko, tumaas ako. Dati 68 ako eh. Ngayon 70 na. Nakakahiya po. Sa mga nagmamalaki po na tumaas sa rating si BBM, nakakahiya po ipagmalaki yung negative. Kayo naman, oh. Wala pa po ako nakitang estudyante na pinagmalaki na siya ay 70. Dahil dati siyang 68. Ang galing niya, naging 70 na siya. Anak ng tinapay. Dating 68, naging 70. Okay. Ito, bago natin puntahan sila Lacson at saka sila Balitang Lenny. Dapat may special. Ito po ang ating Balitang Lenny Robredo. Yan. May issue pala si May issue pala si Lenny Robredo. Pinalagan ni Lenny Robredo ang pagsasabi na sara po ay sinisiraan ng isang troll. Isang troll? May naninira pa sa'yo, Lenny. Talaga? Kung hindi ka pumalag, hindi namin malalaman na meron ka palang issue. Hindi raw sinisekreto ni Lenny Robredo ang pagpunta sa Maynila. Dahil may nag-aakusa sa kanya. May nag-aakusa pa pala. Patawa talaga yung mga dilawan, no? Gustong-gusto pa rin nila na si Lenny talaga yung ma-promote nila. Sabi po ni Lenny, pinabulaanan ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang aligasyon ng isang troll. Tingnan nyo po, isa lang ang troll niya. Na sinisekreto umano niya ang biyahe niya patungo sa Maynila. Sa isang social media post ngayong Sabado. Laki ng issue mo, Lenny. Ang issue pala ni Lenny, inaakusahan siya na punta siya ng punta ng Maynila. At sinagot niya na hindi ko naman ito sinisekreto. Ito naman po ang masasabi ko, wala kaming pakialam. Kaya po ako nagkaroon ng pakialam kasi yung mga mainstream media, grabe po. Ito po non-news na to di ba? Kung tutusin, sa dami po na nangyayari sa Pilipinas, hindi na po to dapat binabalita. Pero dahil po, ito po ay nilaman ng halos lahat ng mainstream media, kinakailangan po nating bakbakan. Kinakailangan po nating i-expose kung anong uri ng mainstream media meron tayo. Kung ako po, matinong tao, may bumabanat na troll, luwas daw ng luwas ng Maynila. Anak ng pupa. Anong pakialam ng mga Pilipino kung lumuwas siya ng lumuwas ng Maynila? Araw-arawin niya pagpunta sa Maynila. Kwentong pambarangay na lang to. Hindi nga po ito pag-uusapan sa barangay. What's the issue?
Gusto po nila na sikat pa rin si Lenny, na pag pinag-uusapan pa rin. Ano po ang dapat pag-usapan? Kung pumupunta po sa Maynila, ano ngayon? Wala kaming pake. Naaawa po ako kasi gusto nila maging relevant si Leni Robredo. Napaka-irrelevant naman po ng issue. Sinagot ni Leni Robredo ang isang troll. Ha? Ano? Ano nga? Bukit. Wala. Di pumunta ka sa Maynila. Oh. Ganyan po. Ganyan po nila ipopromote si Lenny sa walang katotoran. Dami po nangyayari. Para po sa mga Leni Robredo fans, meron pong impeachment, meron pong hindi natutuloy na mga flood control controversy na hanggang ngayon po hindi iniimbestigahan. Yan po mga tunay na issue. Meron pong ICC na nagdeklara na po ng digmaan si Donald Trump sa ICC. Tapos ang sasabihin nyo lang, si Leni Robredo sinisiraan dahil punta raw ng punta sa Maynila. Putang ng paninira. Walang katuturan. Mas sikat pa sa'yo ngayon ang laway ni Luistro. Di ba? Oh, mas pinag-uusapan pa yung laway ni Luistro kaysa sa yan na yung issue mo. Lumuluwas ka sa Maynila. Sinagot mo pa, troll pa tawag mo. Anak ng pupa, troll pa ba yun? Kung ang troll, pag-iisipan ng troll, siraan natin to. Kunwari, nag-uusap yung mga troll. O meron tayong operasyon, ha? Troll tayo, troll. Bayaran tayo. Puta, kailangan natin siraan si Leni Robredo kasi second yan, eh. Second yan sa sa mga survey. Siraan natin yan. Parang ganito gusto nilang palabas. Ano isisira natin, boss? Yung mga ano ba? Yung mga, meron bang mga video yung mga anak? Hindi. Hindi nabenta yan. Yung mga namlansya ba siya? Namlansya? Hindi rin. Lumuwas siya na Maynila. Ay, tama yan, boss! Okay na okay yan. Ikaw na totoo ka dyan, ha? Ikaw na gumawa ng mga issue dyan. Lumuluwas siya sa Maynila. Wala na. Gusto sumikat dahil may issue. Lumuluwas sa Maynila. Alam niyo po yung mga taga-Sapang Palay, araw-araw po lumuluwas sa Maynila. Diyan po naghahanap buhay karamihan ng mga taga-Sapang Palay sa Maynila, taga San Jose del Monte. Lumuluwas po araw-araw sa Maynila. Okay. Punta na po tayo rito sa mga totoong balita. Nakakatawa talaga. Ang haba pa talaga ng mga nila, mga balita nila tungkol dun sa lintik na yun. Wala akong ka-interest. Ito pa po, yung China po ay, alam niyo, hindi po China yun. Isang media po sa China yan. Di ba? Kala mo, official na, kala mo pag binanata natin yung AI daw, in-AI daw yung mga Pilipino na unggoy. Bawi lang tayo. Masyado tayong iyakin. Gawin rin kayo. AI nyo rin yung mga inchik. Napakaiyakin. Sa totoo lang po, para tayong lagi nagmamakaawa. Yung ibang bansa, ganito po ginagawa nila. Binobomba sila ng tubig. Binobomba din nila yung China ng tubig. Wala pong issue. Bombahan lang. Tayo, binobomba kami ng tubig. Tubig pa lang, hindi na natin kayang labanan yung China eh. Bombahin din natin ang tubig. O kaya, arakilahin nyo yung mga tangke ni Malabanan. Tera. Hindi ko maintindihan. Tapos ngayon, ginawa tayong unggoy. Mag-alsa na tayo. Hindi po kami mag-aalsa dahil dyan. Simple lang yan, ginawa tayo. Gawin nyo rin unggoy sila o lalaan nyo rin. Walang katuturan. Okay.
punta na po tayo rito sa ano, sa sinabi po ni Cayetano. Sana nga mabuwag na yung ano, no, yung ICC, no. Pag nabuwag po ang ICC, lang naman nakakulong pa rin si Tatay Digong. Uuwi. Kaya lang iniisip ko, pag pinauwi naman si Tatay Digong, katakot-takot naman na kaso siguro, kakasuhan naman nila si Tatay Digong. Sana Donald Trump, totohanin mo na yan, yung mabuwag na talaga yung ano, mabuwag na sana yung ICC na yan para makalaya na si Tatay Digong, no? Okay. Punta na po tayo rito kay hindi, ito sumagot din to si si Guanzon muna. Kasi sabi ni Guanzon, ni Gloria Diaz, masyado raw KSP. Kulang sa pansin si Cayetano. No? Masyadong madrama. Gusto niya raw ipakulong. Hindi Madam Gloria, okay na po yun. Record breaking na kayo pag pinag-usapan po ang Miss Universe. Miss Universe po, okay na kayo eh. Kayo na, history na po kayo. Unang Miss Universe ng Pilipinas. Kaya lang po, tama na po, wag na po kayo mamulitika. Kasi alam nyo naman, 1969 kayo eh. 1969 ako pinanganak eh. Nag-Miss Universe kayo, 1969. Ako magsi-senior na eh. Palagay nyo ng 20 kayo. Malapit na po tayo sa 80 anyos eh. Okay na po yan. Ipaubayan nyo na po sa mga bata yung mga pagsawsaw sa politika. Hayaan nyo na po yan. Matagal, hindi naman siya sumasawsaw sa mga politika before, di ba? Bakit ngayon nyo pa naisipan? Gusto niya ipakulong si Pia Cayetano dahil naaasar sa sa boses. Ito po ang sagot. Sinagot tuloy kayo ni Guanzon. Ito po ang sagot ni Guanzon. Akala mo naman kung sino kayong matatalino at maganda. Ay, maganda. Huwag naman ganun, Ma'am Guanzon. Talaga naman maganda yan. Miss Universe yan eh. Ikaw naman, no? Hindi po pwede sabihin pangit si Gloria Diaz. Wala maniniwala sa'yo. Miss Universe yan eh. Tsaka pinakamagandang hayop sa Pilipinas. Minsan yan yung mga nagpauso, sila yung nagpauso ng wet look. Huwag ganun. Paul naman yun, na kala mo naman kung sino kayong matatalino at magaganda. Hindi po pwedeng banatan si Gloria Diaz na kala niya sino maganda. Totoong maganda po yan. Tuloy natin. UP Law, si Senator Pia Cayetano, cum laude sa BS Economics. Triathlete, President of Padel Federation. Kayo, ano kayo? Abogada ba kayo? Aray ko naman. Nasakta naman ako. Hindi ako abogado. Huwag ganun. Laos na kayo. Aroy. Kung ayaw nyo na malait, huwag kayong manglait. Tama rin. Gloria Diaz. Alam nyo ma'am, medyo tapos na po. Sabi ko nga, kung mga 20 kayo nung naging Miss Universe, ako magsi-senior na eh. So, ilang taon na kayo ngayon? Cool lang kayo. No? Kung naiirita kayo sa mga boses at sa pagiging KSP ng mga Cayetano, wag na po kayo manood ng trial. Baka hindi na po kaya ng puso po ninyo. Cool na lang kayo. Ito po, ang tanong naman ng walang walang kupas to si Edo Manzano. Akalain mo, ang una niyang asawa, di ba? Si Governor Vilma Santos. Hanggang ngayon, bata na naman ang kanyang chiching eh. Meron na naman karelasyon to eh. Malupit talaga to si Edo Manzano. Sabi niya, bakit biglang nailihis ang usapan
biglang Marcoleta, biglang Cayetano, pero nasaan ang flood control investigation? Oh, tignan mo, Erwin, sabi mo, ang mainit lang sa flood control si Cayetano. Lahat po. Nasaan ang mga kaso? Nasaan ang pananagutan? 8 bodyguards ang tinuring na credible ayon sa ombudsman. Ano na ang sumunod? Huwag niyong ilihis ang usapan. Ibalik ang pera ng bayan. Yan po si Edo Manzano. Na hanggang ngayon ay kala ko si Gabby Concepcion na yung mabangis sa mga chiching eh. Mas malupit to si ano. Minsan, kung sino-sino mga bata na talaga eh. Okay. O kaya, wag na lang siya makialam. Alam naman natin lahat eh, na kaibigan ni BBM, yung dating asawa, o yung namayapang asawa ni Gloria Diaz. Wag nyo na po, tama na po yun. Kagalang-galang naman na kayo. Miss Universe na kayo. Wag na kayo makisama sa mga debate dyan sa Senado. Okay, punta na po tayo rito sa Pinalagan po. Uy, thunderstorm na naman, no? Bukas. Nagbabadya na namang umulan. Okay. Cayetano, sinagot ang relax. Relax lang ni Tulfo. Ito ang problema ng buong Pilipinas. Ito po ang pahayag muna ni Erwin Tulfo na sinagot ni Cayetano. Sabi ni Erwin Tulfo, kahapon niya yata sinabi to, relax lang. Huwag masyadong hot. Dadating po tayo dyan. Hindi po natin titigilan niyang flood control na yan. Ayun, no? Sana hindi nyo lang, ang problema, opo, hindi, hiwalay na po sila. Hiwalay na po si Cherry Pie Picache. Kala nyo, Cherry Pie pa rin, ha? Napakarami, no? Sabi naman, eto po ang sagot ni Cayetano kasi pinarurunggitan nila eh. Pinarurunggitan nila ni Lacson si Cayetano na siya lang yung maatat sa flood control. Sabi naman ni Cayetano, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our history. Alam niyo, totoo yan. Yan lang po. Kasi nasanay ito si BBM na hindi nilulutas yung mga problema, kusang naglalaho. Hindi po kusang naglalaho dahil nalutas na. Hindi po eh. Mayroon na naman sumusulpot na bagong problema. Nagsimula po yan, di ba? Unang problema, sibuyas. Tapos sinundan ng mga bigas, asukal, panay po agricultural products lahat. Bakit kaya nagkaroon ng problema sa agricultural products? Siya yung dating agriculture secretary. 'Di ba? Tabon lang po ng tabon eh. Hindi pa po nalulutas. Wala na pakulong dyan sa sibuyas na yan. Meron na naman bago, asukal naman. Tapos bigas naman. Tapos baboy naman. Panay agricultural products nung una eh. Tapos yan na naman, meron na naman tayo na yung flood control naman. Yung mga scatter, online gaming. Ang titindi, nag-iiyakan pa kayo sa Senado eh, no? Nag-iiyakan pa sila sa Senado na paano yung mga online gaming na naninira ng buhay. Pag hindi na po pinag-uusapan, tigil na rin. Tigil na rin sila. Naging showta rin ba ni Pinky Web yan? Talaga? Yung scatter, yung online, yung sabong, yung mga sabongero, ang laking issue lang. May mga nagdadive pa ng mga bulalo sa taal eh. Kumuha pa ng mga expert eh. Ngayon, wala na rin po. Isa lang po ang nanatili sa atin. Hindi po natin tinatantanan. Alam nyo kung ano? Si flood control.
Kasi kada umuulan eh. Kada umuulan po, pinapaalala sa atin, may baha na naman. Pero lahat po ng issue, hindi po yan nalutas. Lahat po ng issue binanggit ko, hindi po yan nalulutas. Natatabunan lang na mas malaking issue. Kaya ganyan yung gimmick nila eh. Oh, flood control, habang mainit pa, magtayo tayo ng ICI. Po siya, hindi pa tumatagal kasi nag-resign na lahat eh. Imbis na palitan ng mga matitino, huwag na lang. Panay pakita lang, panay mga salita. Okay, sabi, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of biggest corruption scandal. Ito po yung sinasabi ni Cayetano. Ang sabi po ni Tulfo, araw-araw nag-impeachment. So paano maghihiring? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Sabi daw ni Tulfo, kaya daw hindi maghihiring dahil araw-araw daw impeachment. Talaga? Ito ang sagot ni Cayetano, pare, naghihiring. Monday to Wednesday lang tayo naghihiring. Maraming kwarto po ang Senado. At even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. Oh, ano pa? Araw-araw po akong may live. Kahapon, wala lang ako ng gabi. Umaga po ako. Basta araw-araw may isang live ako eh. Kasi nakakapagsingit ako ng live. Kanina, hindi na po ako nakapag-live kasi nga nagninong ako sa kasal. Hindi mo pwedeng ikatwiran, Erwin Tulfo, na may impeachment kaya hindi ka nakakapag-conduct ng flood control investigation. Wala, hindi mo po pwede yan. Alam mo kung bakit? Si Rizon Tiveros nga eh. Halos, sabihin ko dapat, halos walang laman. Si Rizon Tiveros nga, imaginein mo. Oh, nakadalawa na siyang investigasyon na magkaiba. Nakapag-imbestiga, alam mo naman si Rizon Tiveros kung ano yung uso eh. Nagkaputukan sa sa Tacloban. O yan pa isa, yung putukan sa Tacloban. Putya, lahat na senador may panukala. Numainit pa, di ba? Baba natin, reviewin natin. Daming mga panukala. Oh. Tapos, ngayon, halos wala na pong nagsasalita. May investigasyon pa si Rizon Tiveros. Kaya kayo, aksayado kayo ng pera ng taong bayan. Nag-imbestiga kayo sa flood, dyan sa Tacloban. Wala naman nahitaan tao. Ano pong panukalang batasan na gawa ninyo dyan sa Tacloban? Tacloban shooting. Wala. Dahil viral, gustong magpasikat. Etong dapat na nag-iimbestiga, si Erwin Tulfo, na kinuha yung Blue Ribbon Committee chairmanship, wala palang balak mag-imbestiga. Siya ang gusto nating mag-imbestiga, Blue Ribbon. Nakakadalawa na eh. Hindi ko na nga matandaan kung ano pa yung isa ni... Teka muna, itanong natin sa kaibigan natin. Si Kiko, lahat na ng issue ng mga agriculture na imbestigahan na ni Kiko. Tapos sasabihin mo, may impeachment kaya hindi ka makapag-imbestiga.
Okay. So, Gobrax. Ito po ang malupit sa lahat. Kapit po kayo. Mukhang naiirita na po si Ping Lacson. Iba po mairita si Ping Lacson. Ito po ang pahayag. And yes, Blue Ribbon hearings. Huwag siyang mainip. Huwag ka daw mainip, Cayetano. Meron ding ghost sa Taguig. Alam mo, Senator Pampilo Lacson, alam na namin yung ginagawa ninyo. Ang gusto po namin, honest to goodness, investigation, dyan po sa flood control. Etong banta mo na to, naka-address na naman to kay Cayetano lang. Taguig lang. Ayan, no? And yes, Blue Ribbon hearings, huwag siyang mainip, meron ding ghost sa Taguig. Sana naman po yung ghost project ng buong Pilipinas. Huwag naman po, alam nyo, Taguig na naman. Alam na namin nga, imbestigahan nyo dahil Cayetano. Wala pong problema. Kung meron pong ghost project sa Taguig at may kinalaman po si Cayetano dyan, si Alan Peter Cayetano, sabi niya na nga, siya na nga nagsabi, di ba? Imbestigahan nyo yung SEA Games, paimbestigahan nyo rin sa amin yung flood control. Ang gusto lang naman namin, mag-imbestiga po kayo ng flood control. Ngayon, eto, may banta na naman siya. Blue Ribbon, imbestigahan naman Taguig. Alam nyo, ginawa nyo na yan, yung ICI. Ginawa yata yung ICI para sa Davao City. Nagpuntahan sila dun. Pabalik-balik daw, sabi ni Pulong. At nakita natin yung isang di ba? Na naroon talaga sila. Pati nga si Magalong, dyan na nasira yung political career ni Magalong. Hindi sa pagiging mayor, kasi si Magalong, before po tong issue na to, before po siyang maging ICC, tayo nga, nire-recommenda natin kung meron pong dapat mapunta sa ICC si Magalong dahil marami siyang alam marami siyang sinasabi, di ba? Sabi namin, dilawan yan, pero okay kami riyan. Kasi talagang naglalantad siya. Sa kanya galing yung mga paglalantad sa ayuda. Di ba? Kay Magalong yan ICI. Nung naging ICI si Magalong, actually, nire-recommenda natin yan. Isama nyo si Magalong sa ICI para maging makatotohanan. Nung naging ICI, Davao din nung Davao pa rin yung inimbestigahan. Anak ng tinapay, sabi ko. Wala. Nasira ang national political career ni Magalong. Nasira po dahil dun sa paghanap niya ng gagamba sa Davao City. Pabalik-balik. Tapos nung walang makita na anomalya sa Davao City, biglang halos naglaho na yung ICI. Kaya eto po, baka mag-iimbestiga naman kayo, Taguig naman. Okay lang naman na imbestigahan nyo yung Taguig, pero imbestigahan nyo rin yung Ilocos. Ang tagal na po, nagpapakita si Chavit Singson ng mga picture. Nagpunta ron mismo yung vlogger na mataba. Kala mo, ang payat ko no? Di ba? Vlogger na mataba, nagpunta ron, pinapakita yung mga... wala pa rin. Yung mga contractor, wala yata kayo na imbestigahan kahit isa. Sa Blue Ribbon, na mga contractor. Correct yan po kasi alam nyo nalinlang tayo niyan, di ba? Alam nyo kasi mga tulpo magagaling dahil instant justice. Asan na yung mga instant justice nyo? Ito. Kaya wag daw mag-alala si Cayetano at meron daw ghost sa Taguig. Ghost project ba yan o literal na multo? Hindi po kami maka-Cayetano, hindi po kami maka Duterte po kami, no?
para na pagkakamali po na. Kaya namin sinusuportahan yan sila Cayetano, sila Marcoleta. Kasi naka-align. Sabi nga ni Senator Marcoleta nung nakausap namin na personal, hindi ako, siya mismo umamin, hindi ako maka-Duterte. Kaya ako lang pinagtanggol si Sara noong congressman siya. Kasi yung hindi namin ginagawa yan. Hindi dapat ganun ang ginagawa. Kumbaga, nasa tama. Gusto ni Marcoleta, tama yung pag-iimbestiga. Sinimulan siyang imbestigahan sa budget eh. Saan ka raw nakakita na nag-iimbestiga sa budget, pero yung, kunwari, 2025 o 2024. So, ang pwede lang nila reviewin yung 2023. Pero ang nireview nila mula 2022, talagang yung ginawa nila kay BP Sara hindi po raw siya. In fact, sabi niya nga, malapit nga ako kay Martin noon. Pero yung ginawa nila kay BP Sara, alam niyo naman si Marcoleta, hindi niya mapapalagpas. Ganun po yun. Pag naka-align po sa mga Duterte. Kaya kung meron pong mga problema, wala naman pong problema na mag-imbestiga. In fact, wala naman pumalag nung nag-imbestiga sila sa Davao eh. Ang problema nila, wala silang nakita sa Davao. Kaya yung mga nagsasabi ngayon na may issue kasi wala na pakulong si Digong. Bakit magpapakulong? Wala nagtangka nung panahon ni Digong na magkaroon ng ghost project. Paano mo naman natiyak yan, Badong? Na walang ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Paano ko natiyak? Ang lahat po ng mainstream media, karamihan, yung malalaki pong mainstream media, kalaban ni Tatay Digong. Hindi nyo ba alam? Kalaban ni Tatay Digong, kalaban ng mga Duterte. Sa tingin nyo ba hindi naghanap yung mga yan ng mga ghost project? Pucha, yung Dolomite nga, ang ganda na ng ginawa, nababanatan pa nila eh. Oh, sa pamamagitan ng panlilinlang. Biruin nyo, sasabihin, ganito yung panlilinlang nila dyan eh. Mag-i-interview ng mga ng mga, hindi naman po opisyal, mga eksperto sa mga karagatan. Tapos opinion lang nila yan, hindi po sila ahensya ng pamahalaan na meron silang pag-aaral. Ang opinion nila, dapat daw ang tinayo dyan, hindi daw Dolomite, kung hindi, anong tawag doon? Yung Bakawan. Bakawan sa Manila Bay. Marami pong parte ng Manila Bay na tinaniman ng bakawan. Diyan sa Coastal Road, makikita nyo po yan. Pero dito, traditional po to na yung Manila Bay, kaya po tinawag na most beautiful sunset. Dahil po, ang binabayaran po sa Manila Bay, kaya po pinagaganda yan, para makita ng mga tao yung maging pasyalan niya at manood ng sunset. Lalagyan mo ng bakawan dyan. Yun po ang gusto nilang mangyari dyan sa para lang po banatan yung Dolomite. Hindi nila mabanatan na ang ganda ng Dolomite. O kaya, nag-aksaya tayo, tatangayin lang yan ng tatangayin lang ng dagat uli yan, kakainin uli ng dagat. Kaya sila, mga tangengot ng mga media, nakailera may bagyo. Nakahilera ron sa Dolomite yung mga cameraman nila. Titignan nila kung matatangay yung Dolomite. Hindi natatangay. Kayo natatanga. Galit na galit sa Dolomite kasi gumanda. Mga tumatay kasi yan sa Dolomite dati kaya namimiss ni Redon. Redon, kumusta ka na? Ano ba bago ni Redon? Wala kaya yata sinasabi ngayon, Redon. Pahinga ka ba? Wala pong problema ko sa kantsawan nyo, banatan yung China. Kaya lang hindi po China yun eh. Media po sa China yun. Ito, wala daw fishing expedition. Ito pala latest ni Redon. Wala pong fishing expedition kung balyena ang nahanap.
So nakakita raw po sila na inaamin eh. Inaamin ni Redon na nag-fishing expedition sila. Kaya lang sabi niya, hindi matatawag na fishing expedition kung balyena daw ang matatawag. O eto, sagot sa iyo ni Congressman Mio Mio. Sino ba ang legal advisor ni Terry Redon? Pakisabi sa kanya na hindi fish ang balyena. Mamal yun. Walang connect sa fishing expedition nila sa impeachment court. Di ba? Yan lang po ang ating topic. Hindi po fish ang balyena. Redon. Hindi isda ang balyena. Mamal ang balyena. Nakatira lang sila sa tubig. Hindi mo pala alam eh. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Tanungan portion na tayo.